Sobrang sakit ng dibdib ko, halos hindi na ako makahinga sa sobrang pagod, puyat at stress dahil sa mga nangyayari. Maya-maya, nagbe-breakdown ako, umiiyak na lang bigla. Hindi pwede na hanggang iyak na lang tayo. Kailangan natin tong aksyonan. Kaya naman kinabukasan kahit 3 hours lang yung tulog namin ni Norme kasi 2 AM na sila nakarating. Pumunta kaagad kami sa mga police station, barangay at attorney para mag-take ng legal action. Pakiramdam ko talaga kung hindi umuwi si Norme habang humaharap ako sa mga pulis or kung sino man ay palagi na lang akong iiyak. Pero buti na lang talaga na umuwi siya para sa akin. Ilang beses kami pabalik-balik para lang matapos to ng isang araw kasi kailangan din namin bumalik doon sa Evo Turismo na event namin. Ayan, pumunta na talaga kami dito sa lawyer para legal talaga natin na magawan ng demand letter yung kumuha sa amin ng pera at gold. Kasi hindi pwede na basta tulugan na lang natin to. So whole day talaga namin to inisikaso. So ito na yung pinaka-last option na gagawin natin para after ng demand letter kung hindi talaga magbabayad ay makapag-file tayo ng case. At naabutan na nga kami ng gabi. At kahit nga sobrang gabi na, binahin namin ulit papunta sa lugar nila para personal namin mahatid itong demand letter. Grabe, naabutan na nga kami ng gutom sa daan. Di namin namamalaya ng oras. Sobrang haba ba naman ang biyahe namin na pabalik-balik. Balik na naman kami para i-deliver ng personal yung demand letter. Grabe yung pakiramdam ko ngayon. Parang sobrang sakit ng puso ko. Nahirapan akong huminga kasi nga walang maayos na tulog mamay, diba? 6:22 na. Ang mahirap kasi yung tao na pinagkatiwalaan natin, sabi na pupunta sa bahay, tapos biglang offline, hindi na pupunta, tapos pagka kinabukasan naman, sabi na magpapaasa ba? Kasi kung magka-problema, dapat sabihin, hindi yung ganyan. Ilang araw na niyang sinabi na pupunta siya sa bahay namin. Nung una para ibalik yung pera namin. Pero ang sinasabi na ngayon para makipag-usap sa amin. Pero ilang araw na din ako nag-aantay. Wala naman yung kahit anino niya. Habang bumabiyahe nga kami pabalik sa kanila, bigla ko na lang naramdaman na hindi ako makahinga. Para bang sobrang sikip ng pakiramdam ko. Dahil sa stress, dahil walang tulog. Hindi ko alam, halo-halo na. Pero sobrang thankful ko lang talaga kasi andito si Norme. Para lalayan ako sa mga panahon na to. Ang kinatatakot lang talaga ngayon ni Norme ay hindi pwede na panaiiyak ako dahil kaka-opera lang ng ilong ko. Baka magka-impeksyon at maging komplikado dahil minsan nga halos hindi na ako makahinga. Dahil nga panaiiyak ako. Pero tinatapos lang talaga namin ngayon yung legal actions namin para naman kahit andun kami sa event, ongoing na yung pinapalakad namin na papers. Huwag kayong mag-alala at huwag na kayong magalit sa akin. Na hindi nyo nakita si Norme sa mga lugar kung saan kayo nag-aabang. Pasensya na talaga sa mga nagsasabi naman sa akin na sobrang OA ko, na sobrang one-sided ako, na pakiramdam ko lang yung iniisip ko. Okay lang yan kasi kayo naman yan. Ang importante ay naiintindihan ako ng partner ko at andyan siya palagi para sa akin. Baga, andito kami para sa isa't isa. Sabay naming lalabanan ang problema na to.